Hoy Bongo, pabunggo sa daw para ma-realize nimo nga your logic is not logicking. Mayong adlaw sa atong mga igsoong bisdak og sa tibuok Pilipinas. Dadasal po ako kay Tatay Nico ang kanyang kaligtasan, ang kanyang kalayaan at ang kanyang kalusugan. You know what? I have to partly agree with you on this, Bongo. Amo jud nang iapil sa amo ang pag-ampo nga unta-unta digong lives a very long life. Dapat baskog jud og healthy enough to last probably longer than in relay. Kay taas-taas pa ba iyang antuson sa prisuhan? Di jud siya dapat magpaluya-luya. Retiro ba niya kadasig nga manghagit sa ICC nya gusto pa manggani manipa? Dasig pa dyan mo BIBI og mamalika sa Diyos. Dapat, dasig pod nga mo atubang sa iyang kaso, di ba? Nice. Kanabitong sa mga K-drama madungog nato, no? Nehora kopsi, 죽으면 안 되지. You can't die yet without our permission. Dapat ramdam na ramdam mo ang bawat minuto ng paghinga mo dyan sa loob ng selda. Si Tatay Digong naman nagserbisyo sa atin, nagsakripisyo para sa bayan. Hindi na siya dapat tumakbo noong 2016. Pero inaalay niya po ang kanyang buhay para sa Pilipino. Hoy! Anong inaalay ang kanyang buhay? Murag ang kinabuhi man sa mga uyamot ang nasakripisyo tungod ana iyahang fake war on drugs. Sakripisyos imong mata, wa ka kuyapi. At sana po'y makabalik na siya dito. He is the duly elected mayor of Davao City. Kapaglingkod man lang dito muli sa Davao. Magsilbing mayor? Akala ko ba may demensya? Ano yan? Wala ba kayong GC? Gusto nyo gawa ako? Parang hindi kasi nagkakasundo yung mga statements nyo. He is 80 years old na po. At nahirapan po siyang mag-isa doon. So, ginagamit niyo yung katandaan niya, yung edad niya, para mabigyan siya ng humanitarian consideration. 80 years old, kawawa naman. Pero baskog pa para magsilbing mayor ng Davao. Ano yun? Hoy Bongo, pabunggo sa daw. Para ma-realize nimo nga your logic is not logicking. Humanitarian consideration for someone who doesn't even care about human rights. Nahiya naman si Tatay Elmer sa inyo na kinulong pa din regardless of age. Nagprotesta lang naman siya para sa kanyang karapatan. Pero okay, sige. Kinulong regardless of age kahit na may iniinda ng sakit sa detention center. Kasi nga, sabi ni Roque, spokes nung panahon ng tatay nyo, regardless of age, dapat harapin ang kanyang kaso. Pag ordinaryong tao, walay humanitarian consideration. Pero pag sa tatay nyo, dapat may humanitarian consideration for someone with charges of crimes against humanity. O diba, nag-agree ang pusa ko. Pag tatay nyo may special treatment, kuyaw. Kapaglingkod man lang dito muli sa Davao hanggang sa kanyang pagtanda. Hanggang sa pagtanda niya? Hoy, noon sa kaoy, baby ba siya? Anong hanggang sa pagtanda niya? Matanda na nga, di ba? Interim release na sad. So, sige mong appeal pero wala mo ipagbago sa inyong strategy. Without changing your ways, do you really expect different results this time? Sige lang mong challenge anang jurisdiction. Sige mong litok anang wala may jurisdiction. Ilang beses na ngang klinaro yan. Kapila na gani gibalik-balik nga ang iyahang kaso, nag-start na katong membro pata sa ICC. And just because we withdrew from ICC doesn't mean na dili na ka pwede manubag. Wala na kay accountability. Hindi pwede yon. Dali naman nung tanak sabton. Sige ra mong claim nga, gikidnap ang amo ang tatay. Unsang gikidnap? Oy, sana all. Sana all gikidnap po niya. Pwede mag-visit ang family. Unya, pila may ransom na. Pinagsasampal na kayo ng katotohanan na lahat naman ng legal procedures ay nasunod. May warrant of arrest nga. Sige lang gyapon magpamakak. O sa sige ninyong pakalat ana inyong disinformation. Marilis ka ha inyong tatay ana. Aw. Kamo good? Nagsigag hilak dere.
Nahiya naman sa'yo yung mga biktima ng extrajudicial killings, yung mga walang awan, yung pinagpapaslang, walang kalaban-laban. Ang pinagtataka ko lang talaga is, kayo nga mismo nagsabi, diba, na kung wala ka namang kinatatakutan at kung wala namang tinatago at kung talagang inosente ka, abay dapat harapin mo yung kaso mo. Si Laila de Lima nga, 7 years niyang tiniis at hinarap yung kaso niya. And at the end of the day, she was found not guilty. Pero hindi siya umiwas sa accountability. At kung talagang naniniwala kayong inosente yung tatay nyo, bakit di nyo i-advise na harapin na lang yung kaso niya? Total, kung inosente naman talaga siya at hinarap niya yung kaso niya, mas lalong mapapadali. No more delaying tactics. Eh di makakalaya rin siya, diba? Why the maraming palusot? O baka naman kasi alam nyo na hindi talaga siya inosente. That's it for now. Bye.